Katden lovers and Katden followers, abay deadmahan issue ni Miss Catherine Bernardo at Alden Richards. Finally, ay nasagot na, no? Buong statement panoorin. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin kasi mainit na pinag-uusapan pa din po sa social media, no? Matapos nga na hindi natin, wala po mga ganap, no? Meron ng kaganapan pero parang may mga hindi pa ganun 100% na naniniwala patungkol sa mga ganap na yon. Siguro po this year, wala pa tayo nakikita ang ganap na magkasama sila together. Kaya naman, may mga naglalabasan at nagsusulputang mga balita na tila baga nagdededmahan na daw di umano si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Sa isang interview, ito panoorin natin. Alam. Kasi diba sa mga ibang fans, aminin man natin, diba? Yung tipong nalaman nyo na nagkakamabutihan. Pero gusto nyo mag-dig in pa. Kaya nga. Na tipong gusto nyo, na tipong pag magkasama sila, laging updated kayo, laging ganito. Huwag ka, meron pang ibang fans, magpapanggap sila na mag-anak. Ay, talaga ba? Ay. Para lang masabi na mas malapit sila doon sa pamilya. Ay, talaga ba? Oo, pangit yung ganyan na ugali ninyo. Ay, diba yung ibang mamasukan pang bilang PAs. Tapos ang ending, makikichismis lang. Tapos kung ano yung nangyayari doon sa mga tao, ilalabas yung private life ng tao. Diba yung mga ganong aspect? Tapos, di eto na. Mabalik tayo. Kanino? Kailan Catherine tsaka kay ano? Baka naman kasi bigyan naman natin sila ng konting espasyo sa kanilang privacy. Ito hindi naman Isa sa mga napulot ko dito sa sinabi nitong si Baklitas, Energy FM, pinapanood ko kasi sila lagi, lalo pag tungkol sa Katden. Sinabi nila na may mga ibang fanbook kasi na talagang kapag nalaman nilang nagkakaroon na nga ng nagmamabutihan ng dalawang artista, gusto nila, mas malaman pa nila yung bawat detalye, no, ng buhay ng bawat artista katulad ni Catherine at ni Alden Richards. Katulad na sinabi po ni Energy FM Baklitas, let's give them a privacy. Ito pa yung pinakamaganda niyang sinabi pa. Isa pa, kung sakali mamanahimik yung dalawa, hindi sa hindi niya bet, diba? Hindi dahil sa hindi bet ni Alden si Catherine or baka hindi rin bet ni Catherine, hindi sa gano'n. Baka kasi, diba, sa ilang years na karelasyon niya si Daniela, diba, hindi, baka natuto na siya na hindi na lahat isa publiko. Oo, diba? Hindi na isa publiko yung mga bagay na alam mo yun, na nakadagdag kung bakit nasira yung una niyang relasyon with Daniel Manila. Baka ngayon mas inaalaga na pinoprotektahan na nila ang isa't isa. Kung kaya hindi sila nag-update publicly. Baka mas prefer na Catherine. Ito mismo yung statement na gusto kong i-inculcate sa lahat ng mga fans ng Katden, lalo-lalo na sa mga dating Katden na ngayon ay tumiwalad na at hindi na naniniwala dahil hindi na nakikitang magkasama sila at mas naniniwala pa sa sinasabi ng ilang mga bashers at mga showbiz critics na wala na nga daw Katden dahil deadmahan na. So, I strongly agree dun po sa sinabi nila na maaaring may mga punto na gusto naman nila ng isikreto, no? At hindi dahil nakikita natin na parang wala silang ganap, wala na po talagang Katden. Sinabi po ng Baklitas dito, sinabi niya na maaaring natuto na si Miss Catherine Bernardo dun sa dating niyang karelasyon. Kasi diba dati, bawat kibot, bawat ganap sa buhay nila talaga nakapost, talagang alam ng social media. Always remember, meron pong sinabi ang isa sa mga close dito sa puso ni Miss Cat, no? Isa sa mga glam team niya, na kung ano man ang nilalabas ni Catherine at ni Alden Richards sa publiko, hindi po nila yun obligasyon sa tao. Yun po ay tinuturing na gift. Kasi, artista sila, yes, they are really a public figure. Pero hindi po yun hindi po ibig sabihin nun na kailangan ilatag nila ang bawat nangyayari sa buhay nila. Sometimes, kailangan din nila magkaroon ng reservation para dun sa privacy na gusto po nilang nakuha na peg. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi porket hindi nyo nakikita sa social media, hindi nyo nakikita na magkasama, hindi nyo nakikita nag-uusap, hindi nyo nakikita sa mga interviews, wala na, deadmahan na. Diba? Ako kasi pinangahawakan ko pa rin yung sinabi ni Alden at ni Miss Catherine Bernardo na meron na silang tinatawag na level of comfortability at the same time, nandun na sila sa posisyon ng meron na silang special kind of relationship. Diba? If you remember, one of the interview with Mr. Nelson Canlas asked Alden Richards, what kind of relationship is that? Diba? Yung kanilang genuine friendship kung saan doon sila nagsimula. And bilang isang Katden fan is we cannot force you. Hindi ko po pwedeng ipilit or i-force po sa inyo na maniwala kayo. But still kami po na mga natitirang Katden, still nandun pa rin po yung faith namin na hindi man natin sila or hindi naman namin sila makita magkasama, magkausap, naglalambingan, nabuusap.
But still, nandun pa rin po yung faith namin that one day is mababalitaan na lang natin na nagkamabutihan na at talagang nag-celebrate na sila ng kanilang anniversary. Guys, nandun na po kami sa punto ng pag-aantay. Meron kaming patience to wait. Magbasahin natin ang mga reaction po ninyo. Unahin natin si Ma'am Lourdes. Sabi ko, nakita niyo na ba ang bagong cast ng bagong Quiapo? Batang Quiapo. Bakit kaya kinuha ni Coco Martin sina Andrea Brillantes at Jillian? Di ba sila yung girls sa Daniel Padilla? Akala ko ba kaibigan ng Kat din si Coco? Bakit ganun ginawa ni Coco? Imagine mo, may teleserye na nga si DJ. Meron din yung mga chicks si DJ. Akala ko ba magkaibigan sina Coco at Kat din? Sobrang unfair ni Coco kay Kat. Ang masasabi ko lang dito is that bigyan naman po natin ng karapatang mabuhay si Andrea, si Jillian, tsaka si Daniel. No? Kung ano man po yung mga naganap noon is wala pong kinalaman yan doon po sa trabaho. Kasi always remember, si Mr. Coco Martin po is director. And isa rin sa mga decision maker dito is yung ABS-CBN. No? Kung sinabi po ng ABS na aprobado na kukunin or bigyan ng trabaho yan, hindi po pwedeng tumanggi si Coco Martin. Kasi director po siya. At the same time, is tie up pa din po ang Dreamscape dito po sa ABS-CBN. Kaya wala pong kinalaman yung friendship nila dyan. Sabi ni Renato, and with regards to Kim Pao movie, sorry sa Kim Pao fans, hindi GMA Sparkle at Star Cinema ang nakapag-isip na magkakaroon ng midnight screening ang HLA. SM Cinema ang nangunguna sa pagkakaroon ng midnight screening. Sumunod na lang yung iba. Mga cinemas management owner like Robinson's Movie World, Ayala Malls, and others pa. Dahil ang SM Cinema nakikita nila ang potential. Kita at tama yung naging desisyon nila. Pero sa Kim Pao movie, I don't think gagawin nila yan. Yung honors yung ginawa nila sa HLA pa midnight screening dahil merong clamor talaga sa audience, mga fans lang ng Kim Pao ang may gustong may midnight screening, but for casual viewers walang clamor, nakikita yan ng mga cinema owners. So bakit pa susugal yung kung alam mo na ang result, potential, lugi, waste energy and resources, sayang lang ang HLA. Hindi lang fans ang mataas ang demand, pati casual viewers. Actually po to be fair, kasi parang malapit na pong umere yung kanila pong movie, pero hanggang ngayon parang wala pa po ako nakikitang ginagawa ang Star Cinema nga naman ng official na video na parang ipakilala ito pong nasabing movie na ito. I don't know kung mauurong na naman yung nila, yung movie date nila. Tapos parang wala kang nakikita mga behind the scene videos nila. Hindi katulad po ng Kat din na ginagawa ka lang yung HLA. Talaga nagte-trending na po sila. And sabi ni Ma'am Mercy, deserve nila Ma'am Dars kasi green plug sila, dalawa ni Kat. Ang iba inggit lang kasi pinapairal, nonsense naman yung sinasabi ng mga bashers. Pag ang puno, pag may maraming bunga palagi talaga binabataw. Sa inyo talaga ako naniniwala sa update ng Kat din, Ma'am Dars. Miss Mary Jane Glass also said, Miss Darren, napanood ako, sabi, sumunod daw si Alden sa Mati night picture na yung suot ni Kat na stripe, yun ang suot niya. Nakasama si Alden. Respeto din ata nila Kat din sa tempo, kaya tahimik sila. Which is true, no? Parang meron pong somebody's directing din na parang wag silang mag-ingay muna sa social media para daw ang Kim Pao ang mapag-usapan. Kaso kahit ano pong gawin po kasi nila, parang hindi yun ang nangyayari. Mas lalo po tuloy parang yung eagerness ng mga Kat din na malaman yung mga ganap sa kanila dahil tinatago. Sabi ni Miss Monay Mibantawi, sabi nila wala silang magagawa kung ang Kat din fa din ang pinag-uusapan kasi sila ang sikat. Higit sa lahat, maingay din kaming na mga fans nila. And sabi ni Miss Annabelle Maid, company decision nyo kung sino ang gusto nilang endorser kasi sila ang magbabayad sa artista at karapatan nila kung sino ang gusto nila. Kahit sino pa ang piliin nilang mag-endorse sa kanila na yun. Pera nila ang binabayad sa artista, which is true, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kasi parang iniintriga lagi si Alden Richards kapag meron siyang mga product na ini-endorso, laging kini-question siya. Ang kumpanya naman talaga ang nagbabayad, hindi yung mga kudaer sa paligid, diba? Hindi naman yun yung para yung mga haters, yung nagbabayad sa kanila. Sabi ni Miss Roshi, Miss Dar Escat din panatag lang kami, sabi ng mga matatanda, kapag hitik ang bunga, babatuhin talaga para malaglag. Pero ang blessing na ito ay galing sa Diyos. Hindi nila kayang pabagsakin ng Kat din, kaya private lang ang mga ganap nila. And sabi ni Ma'am Raquel, walang magagawa ang mga bashers, maganda ang reputasyon ni Alden. Yan ang katotohanan. Kaya nga bless na bless si Alden eh. And sabi ni Ma'am Jeline, go lang Alden Richards, huwag mong pansinin ang mga bashers na kasi inggit lang sila sa'yo kasi bless ka. Basta isa lang hiling namin, fan mo ka si Catherine Bernardo. Sana magkaroon ulit kayo ng movie Kat din forever. Yan, so salamat po sa inyong mga komento ha. At the same time, yan for the last comment, sabi ni Miss Annabelle Maid, ang masaya kasi sa HLA, napaka-active na mga fans club ng Kat din at sila mismo ang gumagawa ng paraan para mag-promote ng movie. Makakakuha sila ng mga BTS sa shooting, maghintay sila sa mga location kung saan ang shooting at matyaga silang maghintay at sila ang mag-upload sa mga pics na nakuha nila. Which is true, yun po talaga yung nangyari. Active talaga mga fans club ni Kat din. Kaya maraming promotion na hindi galing sa production. Minsan pa nga maraming
maraming beses silang nanonood ng movie para makaabot sa million ng HLA. Ganon nila kalab ang cut din. Alam niyo, totoo to, real talk to ha. Kasi, di ba lalo po yung mga taga-Canada, grabe po yung kanilang mga paayuda araw-araw no, sa mga ganap dun po sa location. So, salamat po sa inyong mga comments, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.